Tama na, hindi ko na kaya. Maawa na kayo. Ako si Sheila, biktima ng masasamang loob. Ganito ko sisimulan kung paano nila ako pinagpasapasahan. Isa akong dalagang may pangarap sa buhay. Wala akong ginawa kundi magtrabaho at mahalin ng mga magulang ko. May boyfriend din ako at matagal na kami. Alam na namin patakbuhin ang relasyon namin. Ang totoo, nagpaplano talaga kami magpakasal. Nire-ready na namin lahat ng mga kailangan namin. Mga favors, mga seminars, mga invitations, mga ninong at ninang, kasama na ang venue after wedding o ang reception namin. Ang boyfriend ko naman, inaasikaso niya na lahat-lahat ng mga detalye ng kasal namin. Hindi magarbo pero sakto sa mga inaasahan naming magaganap sa araw mismo na iyon. Pero bago yon ay hindi rin maiiwasan na parang may kulang dahil halos araw-araw kung mag-ana-ana kami. Pero wala talagang resulta. Parang may problema sa aming dalawa. May mga bagay din namin na pagkakasunduan. Akala ko ganun kadali, pero mahirap pala pasukin ang relasyon na matagal nang nagkikilanlan ng ugali. Alam ko na bawat inis at tuwa niya kaya kung saang parte kami sasaya, doon namin sinusuportahan ang bawat isa. Tuwing madaling araw ay gising kami at sinusubukan ang madilim na silid. Iba't ibang anggulo ng creation na ang aming ginagawa. Ako talaga ang driver dahil balingkinitan lang ang katawan ko at ang partner ko naman ay hindi ganon kaliit. Kaya madalas ako ang nagpapatakbo ng sasakyan habang sarado ang ilaw sa silid, na kung saan ay talagang maliit lang at sakto lang kaming dalawa. Bawat maniobra ng manibela ay rinig talaga dahil halos kurtina lang ang tumatakip sa bawat partisyon ng bahay. At marami kami sa iisang bahay. Nandoon ang mother ng partner ko, 3 niyang kapatid at 2 pamangkin. At ang papa niya at ang asawa ng 2 sa 3 niyang kapatid. Ang close ko nga ay ang isa niyang kapatid na lalaki na wala pang asawa, na siya namang pinakamalapit sa kwarto namin ng partner ko. Kapag pumipihit nga ako ng pakaliwa o pakanan at umaabante at umaatras tuwing madaling araw, ay may kung anong kaluskos ang naririnig ko sa di kalayuan. Pero tinuloy-tuloy ko lang ang paggawa namin ng masarap na tinapay dahil siya talaga ang tagamasa ng 2 tapyas ng harina na talagang nagugustuhan ko naman. Ang di ko maintindihan, bawat lagapak ay meron ding babagsak na kamay sa may bandang kwarto ng kapatid niya. Di kasi kami nagpapatay ng ilaw kapag sinusubukan naming lakbayin ang langit. Minsan nga, pinagtaluhan din namin iyon. Gusto ko na talagang bumukod na kami. Pero ayaw ng mga magulang niya dahil pangit daw sa paningin ng mga tao na magiging live-in daw kami. Kaya talagang doon, di ko maisip ang gagawin. Kaya nga porsigido na rin akong makasal kami ng partner ko. Gusto ko nang kumawala sa bahay nila. Hindi lang sa kung anong nararamdaman kong kakaiba dahil na rin sa pinapakialaman ng mama niya bawat kilos namin. Ultimong paglalaba ko ay gusto niya, dapat siya ang masunod. Dapat 2 anlaw lang, ang gusto niya ay 3 anlaw. Kaya kapag nakabangbang siya sa akin ay sinusunod ko na lang ang gusto niya. Ang dad niya naman ay may kung anong inilalagay sa CR na maliit na monitor na di ko alam na kapag nasa CR ako ay malinaw palang nakikita ang lahat sa akin. Di ko na maintindihan ang mga nangyayari sa bahay na yon. Pero itinitiis ko na lang lahat dahil ikakasal na kami. Ikakasal nga kami pero pagkatapos ng kasal, wala pa naman kaming malilipatan. Yun din ang gumugulo sa isip ko. Tuwing lilipas ang araw at nalalapit ang kasal namin, ay di ko maintindihan kung tama ba
Napakasalan ko pa ang partner ko. Litong-lito talaga ako. 1 week before ng wedding ay dito na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Nakita ko na kulang pa pala ang gagamitin ko sa wedding. Kaya nagpaalam muna ako saglit. Sabi ko magsusukat-sukat lang ako ng bridal shoes sa pinakamalapit na shop. Sumakay ako ng SUV at bumaba sa shop na malapit. Magagabi na ng mga oras na yun. Pagtingin ko ng bulsa ko ay naiwan ko pala ang wallet at ang cellphone ko. Isa na namang matinding problema sa buhay ko. Ang ipinangbayad ko papunta ay ang sukli lang ng pinambili ko ng ulam at wala na nga itong sukli nang iabot ko sa driver kanina. Siguro dala na rin ang pagod sa pagtatrabaho at pag-aasikaso sa wedding namin. Hindi pala ganun kadali ang ikakasal. Pumunta nga ako sa pinakamalapit na sanglaan ng relo at isasangla ko ang relo ko at nang may maipamasahe ako pauwi at ipambayad sa napili kong sapatos. Pagkatapos ko isanla ay naglakad-lakad na lang ako dahil malapit lang naman ito sa shop ng mga sapatos. Pero di ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari. May bigla na lang naglagay ng kung anong tela sa bibig ko at doon ako nawala ng malay. Hindi ko na alam kung saan ako dinala, basta nagising ako ay nasa masukal na gubat na may maliit na kalsada. Maingay na mga kuliglig at kwentuhan ng mga lalaki sa may malapit sa kwarto kung saan ako inilagay at nagkamalay ng muli. 7 sila at napakasakit ikwento na lahat sila ay di ako pinatawad. Unang sampa pa lang ay bumalik na ang ulirat ko pero wala talaga akong lakas. Epekto ng itinapal nilang tela sa bibig ko. Tuwang-tuwa habang ginagawa ng isa ang gusto niya. Pinunit niya lahat at para bang nagmamadali. At nang tumambad na sa kanya, sinimulan niya agad. Nang sinimulan niya na ay doon na rin pumasok ang ilan pa. Isa-isa sila. Tumikim ng luto ko. Talagang lahat sila. Tuwang-tuwa sa lasa habang ako'y lantang-lanta na. Dahil na rin sa marami sila, dapat sana ay makabawi na ako ng lakas sa paglipas ng mga oras. Pero hindi, dahil inuubos nila ito. Parang laruan nila ang turing sa akin. Lahat sila parang tig-iisang oras, siguro dahil matagal talaga nila ginawa yun. Lalo na ang pinaka-mastermind nila, gusto ko na sumigaw dahil pagod na ako. Ni walang boses na lumalabas sa akin. Gusto ko kumuwala pero parang kahit kutsara ay hindi ko siguro maiangat. 1 buong linggo nilang ginawa yun. Nagkakalakas na ako kahit inuubos rin nila. Dahil may pagkain din silang iniaabot. Pritong isda na kulang sa mantika, may kung anong pagmamadali ang ginagawa sa pagluluto na para bang napipilitan lang akong pakainin. Namamaga na talaga ang ano ko. Lamog na rin ang 2 kong pasobra. Kahit anong pagmamakaawa ko ay wala silang iniintindi. Di ko alam kung habang buhay ba nila akong ikukulong at gagawing palipasan ng oras. Dahil walang oras na bumabakante, sinusulit nila bawat oras. Sa mga unang araw ay wala talaga akong pag-asa. Pero habang tumatagal, ay humahanap ako ng tiyempo para makaalis sa kwartong iyon. Madalas kapag wala silang ginagawa, ay nasa sasakyan sila at nag-iinuman. At kapag nauulit ang mga ganong gawin nila, ay gusto kong samantalahin. Dahil ako lang talaga ang makakapagligtas sa sarili ko sa kamay ng masasamang loob. Huling gabi ng unang linggo na pagkakatago nila sa akin at bilang naging libangan nila ay tatapusin ko na sa paraang tatakbo ako kahit saan makarating. At nagsimula na naman sila. 1, 2 hanggang 7. Pero sa mga sandaling ito, ni hindi ako tinabla ng pagod na para bang sanay na sanay ang katawan ko sa mga ginagawa nila. Hinintay ko na muli silang mag-inuman sa mga sasakyan at humanap ng tiyempo. Nang makita ko ang magandang pagkakataon, ay umiska po na ako ng karipas
As in, hindi takbo kundi takbo may puwersa at walang anumang iniinda, tinig o anuman. Hanggang sa nakatungtong na ako sa isang kalsada na kung saan hindi ko na kayang tumakbo. Naglakad-lakad na lang ako sa mahabang kalsada hanggang sa may nakasalubong akong binata. Humingi talaga ako ng tulong. Isang magbubukid at may maliit na bahay sa di kalayuan. Sabi ko sa kanya, iuwi niya ako sa amin. Gutom na ako. Gusto kong maligo, gusto kong magbihis. Lahat ng dati kong ginagawa ay gusto kong gawin. Kaya binuhat niya ako pauwi sa maliit niyang bahay. At doon na ako nakatulog. Kinaumagahan na nga ako nakapag-ayos ng sarili ko. Gusto niyang magsumbong sa pulis pero ayaw ko kasi natatakot pa ako lumabas. Di ko rin alam kung anong lugar yun. Nang tanungin ko ang binata ay napakalayo ko na pala sa Maynila at isang probinsya ang pinagdalhan sa akin ng mga dumukot sa akin. Nanginig ako sa takot dahil sa biglang trauma na bumalik sa isip ko sa mga ginawa ng mga lalaki. Minsan paggabi sumisigaw raw ako, sabi ng binata na nakapulot sa akin. Malayo naman daw ang distansya niya at di naman ako pinapakialaman. Itinanong niya kung ano ang nangyari sa akin at ikinuwento ko naman lahat sa kanya. Sinabi ko kung ano ang itsura ng mga gumawa sa akin. At di niya kilala ang mga iyon. Ilang barangay na rin kasi siguro ang natakbo ko. Ang kaibahan nga lang madaling araw yon at walang tao sa daan. Kaya wala akong mapagtanungan maliban sa kanya na naghahanap ng ibon para may maiulam. Ang lalaking ito ay wala man lang ipinapakitang init ng katawan. Talagang matiisin siya. Dahil na rin siguro sa kwento ko na sinapit ko kaya awang-awa siya sa akin. Kaya di niya magawang kunin ang nakatago ko. Mag-iisang linggo na rin ako sa kanya pero alam ko matatapos lang sa wala ang pagtulong niya sa akin. Kaya ako na rin ang nag-insist na may mangyari sa amin. Ano nga ang pangalan mo? Yan ang tanong ko dahil di ko talaga naitanong yun noon. Tulala lang talaga kasi ako dahil sa sinapit ko. Sabi niya naman ay siya si Jomel at ulila na dahil sa landslide sa lugar kung saan siya nakatira dati. Kaya sabi ko kay Jomel, wala ka man lang bang plano sa akin? Diretsahang tanong ko sa kanya. Wala po ate, ayaw ko ng ganun. Pero Jomel, ako meron. Bilang pasasalamat ko sa'yo sa ginawa mo at sa mga gusto ko ipagawa sa'yo. Oo, tama. Pwede mo akong gawan ng masama. Pero di ko ituturing na masama yun. Oo nga, hindi ako nagbibiro. Nandidiri ka ba sa akin dahil sa ginawa nila sa akin? Hindi Di ko iniisip yun. Ginagalang lang kita. Pero kung gusto mo, ayos yun. Sige ba? Binuhay niya ako at talagang ramdam ko rin ang pagkasabik niya. At doon na natapos ang gabi namin. Talagang ibinuhos niya lahat at ako naman, ibinigay ko rin lahat. Jomel, ayos ba kagabi? Yan ang bungad ko sa umaga niya. Salamat sa'yo, Sheila. Yan ang sabi niya dahil di niya pa raw nasusubukan ng ganon. Dahil na rin sa hirap makakita ng malilikawan sa lugar nila. Hanggang sa namalengke siya at napanood niya raw sa balita na pinaghahanap na raw ako at may pabuya ng pera ang makapagsasabi. Kaya sabi ko sa kanya dalhin niya ako sa pinakamalapit na stasyon ng pulis para naman magkapera siya kahit papaano. Pero bago yun, ibinigay ko muna ang huling gabi na yun para sa kanya. Napuya talaga siya. Walang itinira kahit konti. Inubos niya. At di niya rin nakalimutang kumain. Yun naman ang nakapagpatunog sa akin. Di ko malilimutan na ganun siya kagaling. Marahan at madiin niya yung tinapos. Hanggang sa inihatid niya na ako sa bayan. Hindi na siya humingi pa ng pabuya. Ayaw niya na rin sigurong madamay pa sa gulo na sinapit ko. Nang marami ng tao ay nagpaiwan na ako sa kanya. At mabilis akong nakilala ng mga pulis. Agad akong dinala sa istasyon nila at in-interview. Tinawagan na rin nila ang mapapangasawa ko.
Agad-agad naman itong bumiyahe kahit malayo dahil matagal na pala akong pinaghahanap. Umabot ng mahigit 3 linggo, kaya alalang-alala na talaga sila. Pagdating ko ay kinuwento ko lahat ng nangyari at sa kanila ko lang sinabi, hindi sa mga pulis. Dahil alam ko malalaman ng buong mundo ang sinapit ko at malaking kahihiyan ang aabutin ko. Pero galit na galit ang partner ko at gustong puntahan ang lugar kung saan ako ginawa ng kakilakilabot. Pero sabi ko, ipagpaliban na muna namin at planuhin mabuti. Hanggang sa gabi na at na-miss niya talaga ako at ginawa niya ang dati niyang ginagawa. May nagbago daw, bakit parang may iba? Sabi ko wag niya napansinin. Sinabi ko naman sa kanya ay 7 lalaki yon at meron pang kung anong-anong mga karga sa kanilang panlaban. Kaya nagkaganyan ang alaga ko. Naiyak siya sa sinapit ko. Sabi niya dapat di niya na lang daw ako pinayagan. Pero wala naman talagang may gusto na mangyari yon sa akin. Talagang sa akin lang natapat ang masasamang tao. Habang tumatagal ay natatanggap niya na ang sinapit ko at nagiging okay na ang labanan. Bumalik na sa dati at komportable na hanggang sa isang gabi habang ginagawa namin ang ritual, may kung anong parang nakatingin sa amin. Nang matapos kami ay nakatulog na ang partner ko. Dahan-dahan akong lumabas at tiningnan kung sino yun. Nakita ko ang kapatid niya. Nasa harap ng kwarto namin at may kung anong sinisilip. At hawak niya ang palakol niya na minsan galit at minsan tulog. Pinuntahan ko kaagad siya at galit na galit ako. Sabi niya ay wala daw yun pero kitang-kita ng mga mata ko. Pero pinalampas ko at di ko na sinabi sa partner ko. Baka hindi maniwala. Dahil alam niya may trauma pa ako at isang gabi may pinuntahang inuman ng partner ko at doon na siya inabot ng umaga. Pero di ko inaasahan sa gabing iyon ay papasukin ako ng kapatid niya. Sabi niya, may alam daw siya sa nangyari sa akin at pwede siyang magsumbong sa mga pulis. Pero kapalit daw ng katahimikan niya ay gagawa kami ng bawal. Kaya pinagbigyan ko hanggang sa matapos siya. Tuwing aalis ang partner ko ay ganun ang nangyayari. Kaya di ko maintindihan. Paano ko ba lulusutan ang mga ginawa ko? Lahat yun ay may dahilan ako pero mali naman na yun. Di pa yun ang huling pagsisinungaling ko sa partner ko. Lagi kapag day off ko sa work, sinasabi kong papasok ako kahit off ko naman. Kasi kailangan ng pera. Pero pagdating ng sahod, sakto lang ang sahod. Di naman siya nakikialam dahil trabaho ko naman yun. Pero sa best friend ko, ako naglalagi at lalaki yun. Matipuno at nag-gym pa siya. Doon talaga ako nakakontento at hindi sa partner ko. Dahil sakto ang pagkakagawa ng tinapay niya at magaling din mag-drive ng sasakyan. Pangkalawakan na may 2 tambutsyo sa harapan. Dahil 10 years na ako sa work, 10 years na rin na nagagawa ko yon. Ang problema ko ngayon, paano ko aaminin sa mapapangasawa ko? Baka hindi na matuloy ang kasal namin kapag umamin pa ako. Baka iwanan niya ako at di ko rin alam kung kanino tatakbo pag nangyari yun. Naiipit na ako sa sitwasyon dahil sa ginagawa ko ang bawal, sa kapatid niya at sa katrabaho ko. At aaminin ko pa ba ang nagawa ko sa tumulong sa akin at doon sa pinangyarihan ng trauma ko? Ano kaya ang dapat kong gawin? Sana mapayuhan niyo ko. Salamat.